Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Ating pong tatalakayin ngayon ang ipagpapatuloy ang series na 7 Principles to Identify Our God-Given Goals. So sa araw na ito, ating pag-aaralan ang excellence, aim high for the most. Aim high for the most high. So, ating tatalakayin sa araw na ito ang talatang Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Ang sabi rito, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo ang pagkalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So, ayun, sabi dito na kung ano man yung ginagawa natin ay gawin natin gawin natin na in a glory way, gawin natin na para sa Panginoon, kahit anong ginagawa mo, kahit ano pa yan talaga. So, sabi dito sa unang teaching, punta tayo, sabi, this command was directed to slaves. So, yung komando na yun, yung utos na yun, ay dinirekta sa mga alipin nung mga panahong iyon. So, kumbaga, tayo, isipin natin ang pinakang-boss natin. Pinakang-boss natin ay ang Lord. Ang pinakang-boss natin ay ang Panginoon. So, ayun, inuutusan niya tayo na gawin natin yung mga bagay na ginagawa natin with the glory of God. With the gloriness, gumawa tayo ng trabaho, gawin natin yung mga bagay na ginagawa natin to glorify our Lord. So sa ikalawang teaching na sabi rito, God values excellence and sincerities. Ang Panginoon, pinahahalagahan na yan kapag tayo ay sincere, kapag tayo ay dedicated doon sa ginagawa natin. So kahit ano yung ginagawa mo, magwalis ka, maghugas ka ng pinggan, magtrabaho ka kung ano man, kung ginagawa mo yan ng buong puso at kung ginagawa mo yan ng bukal sa puso, na ginagawa mo yan ng hindi ka nakabusangot, ng hindi ka nagre-reklamo, ganun, ikinatutuwa yun ng Panginoon. Pinahahalagahan yun ng Panginoon natin. So sa ikatlong teaching, punta tayo, sabi, God is the boss of all bosses. So kung ikaw nagtatrabaho ka, kumbaga, kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, hindi yung boss mo yung pinaglilingkuran mo eh. So dapat kapag habang nagtatrabaho ka, habang ginagawa mo yung trabaho mo sa kumpanyang yun, ang Lord, isipin mo na ang Lord ang pinagsisilbihan mo. Kunyari, janitor ka. Janitor ako, maglilinis ako para sa ika-glorify ng Lord. Kumbaga, gagawin ko ng mabuti yung trabaho ko dahil yun ang gusto ng Panginoon. Lilinisin ko to, pinakang malinis na floor to dahil yun ang gustong ipagawa sa akin ng Panginoon. So, kumbaga, ang pinakang boss natin ng Panginoon eh. Ang kailangan nating ang kailangan lang nating i-impress, pahangain ay ang Panginoon. Dahil siya ang boss natin. So, sa application muna tayo. Paano nga ba natin ito may apply sa totoong buhay? So, sabi, sincerity. Work wholeheartedly. So, yun nga, sincere. Dapat sincere. Dapat bukal sa puso. So, hindi kahit maliit o malaking bagay yung ginagawa mo, kung bukal, dapat gawin mo yan ng bukal sa puso. Kahit maliit na bagay. Kasi nga, tinitingnan ng Panginoon yung sincere. Tinitingnan ng Panginoon na yung pagkawiling mo na gawin yung trabaho na yun. So, kumbaga para saan pa yung malaking trabaho nga kung ginagawa mo naman yun ng hindi bukal sa'yo. Kung ginagawa mo naman yun ng malungkot ka or ng napipilitan ka lang. So, ayun, sincerity. Magtrabaho tayo ng bukal sa puso. So, sa ikalang application, sabi rito, worship. Aim high for the most high. So, ayun, pag-usap dito yung worship, yung pagpupuri. Kumbaga, mangarap tayo or tuparin natin yung mga pangarap natin ng pinakamataas. Ano ba yung pinakamataas? Siyempre yung Panginoon, di ba? So,
tuparin natin gawin natin yung mga pangarap natin sa paraan na ika-glorify ng ating Panginoon. So, ayun, aim high for the Most High. So, excellence, ikatlong application, excellence. Embrace excellence as a lifestyle. So, ayun, dapat maging excellence tayo na dapat galingan natin na gawin yung pagiging magaling natin at yung pagiging pulido ng mga gawa natin, ganun, pagiging maganda ng mga kilos natin ay dapat ginagawa nating lifestyle. So, kumbaga, nagiging parte siya ng buhay. Nagagawa natin siya ng yun na mismo. Ganon. Kumbaga na, nagiging parte ng lifestyle natin na nagagawa natin na ng kusa kasi nga lifestyle na natin. Ayun. So, ayun, dito nagtatapos ang aking devotion sa araw na ito. Maraming salamat. Napakarami ko natutunan. Glory to God.